Napakadilim ng gabi, at halos walang marinig kundi ang malamlam na tunog ng ulan na pumapatak sa bubong. Si Elias ay nakahiga sa kanyang kama, nakatingin sa kisam, tila may hinihintay o marahil ay may iniwasan. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may bumabagabag sa kanyang puso. Ilang gabi na siyang nagigising sa parehong oras, 3:00 ng madaling araw, habang hinahabol ang hininga, basa ng pawis, at may kakaibang takot na bumabalot sa kanya. Noong una, inisip niyang pagod lang ito. Maraming iniisip, maraming alalahanin. Ngunit kagabi nagbago ang lahat. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang malawak na disyerto, at sa gitna nito ay may isang matandang lalaki na nakatalikod sa kanya. Ang hangin ay malamig at may tunog ng alingawngaw na tila nagmumula sa kawalan. Tinawag niya ang matanda, ngunit hindi ito lumingon. Elias in. Napamulagat siya. Ang boses na yon ay parang umalingawngaw sa kanyang buong katawan. Hindi ito basta tinig ng isang tao, ito ay isang boses na may kapangyarihan, may bigat, at tila bumaba mula sa langit. Naglakad siya palapit sa matanda, ngunit habang papalapit siya, unti-unting naglalaho ang figura nito. Hanggang sa ang naiwan na lang ay ang kanyang anino sa buhanginan. Sinong nandyan? Tanong niya, ngunit walang sumagot. Dahan-dahan, nagbago ang paligid. Ang disyerto ay napalitan ng isang madilim na kagubatan. Naririnig niya ang tunog ng mga sanga na napuputol at mga yapak na gumagalaw sa paligid niya. Alam niyang hindi siya nag-iisa. Isang malamig na hangin ang lumagasla sa kanyang likuran, at sa isang iglap, naramdaman niyang may kamay na humawak sa kanyang balikat. Napabalikwas siya ng gising, bumalik sa realidad, habol ang hininga. Ang kanyang dibdib ay mabilis na bumabayo, at ang kanyang katawan ay nanginginig. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili. Panaginip lang ito, bulong niya sa sarili. Ngunit bakit parang mas totoo ito kaysa sa anumang panaginip na naranasan niya noon? Bumangon siya mula sa kama at nagpunta sa bintana. Sa kabila ng manipis na kortina, tanaw niya ang buwan na bahagyang natatakpan ng ulap. May kakaibang katahimikan sa paligid, tila ang buong mundo ay naghihintay sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang oras. 3:02 ng madaling araw. Muli siyang napalunok. Hindi ito ang unang beses na nagising siya sa ganitong oras. May ibig sabihin ba ito? Tanong niya sa sarili. Sa kanyang isip, bumalik ang tinig na tumawag sa kanya sa panaginip. Malinaw, malakas, at puno ng kapangyarihan. Elias in. Napatingin siya sa salamin at napansin ang sarili niyang itsura. Pawisan ang kanyang noo, at may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano ang nangyayari sa kanya? Dumaan ang ilang minuto, ngunit hindi siya makabalik sa pagtulog. Bumaba siya sa kusina at nagpatimpla ng kape. Sinubukan niyang iwaksi sa isipan ang panaginip, ngunit paulit-ulit itong bumabalik sa kanyang alaala. Nang muling sumilip sa orasan, napansin niyang mabilis lumipas ang oras. Hindi niya namalayan na nagbabadya ng mag-umaga. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niyang hindi ito ang katapusan ng kanyang kakaibang karanasan. Alam niyang may paparating pa. Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Nagising si Elias na may bigat sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero ang panaginip niya kagabi ay nananatili sa kanyang isipan tulad ng isang aninong hindi matanggal. Ang tinig na tumawag sa kanya, Elias, ay parang hindi lang isang bahagi ng kanyang imahinasyon. Parang may isang bagay o isang nilalang na sadyang gustong makipag-ugnayan sa kanya. Habang nakaupo sa gilid ng kama, hinagod niya ang kanyang noo at napatingin sa bintana. Halos sumisikat na ang araw, ngunit may kakaibang lamig sa paligid. Bumaba siya papunta sa kusina at nagpatimpla ng kape, umaasang makakatulong ito upang mapawi ang kaba sa kanyang dibdib. Habang humihigop ng kape, bumalik sa kanya ang panaginip. Ang disyerto. Ang matandang lalaki. Ang tinig. Ang pagkawala ng figura sa harapan niya. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Hindi niya maiwasang mapaisip. Hindi naman ako dating naniniwala sa mga ganitong bagay, bulong niya sa sarili. Ngunit bago pa siya tuluyang makapag-isip ng malinaw, isang matalim na ingay ang pumuno sa kanyang silid. Isang matining na tunog, halos hindi makatao, tila isang kampana, ngunit mas mataas at mas malalim. Napalingon siya sa paligid at biglang lumamlam ang ilaw sa kanyang kwarto. Napapitlag siya. Hindi ito normal.
Bago pa siya makagalaw, isang malakas na ihip ng hangin ang bumalot sa buong silid, kahit nasarado ang kanyang mga bintana. Ang hangin ay malamig ngunit hindi nakakatakot, ito ay may dalang kakaibang presensya, isang damdaming hindi niya kailanman naramdaman noon. At sa isang iglap, nakita niya ito. Sa gitna ng kanyang kwarto, may isang figurang dahan-dahang bumabalangka sa hangin. Unay animoy usok lamang ito, ngunit unti-unting nabuo ang isang nilalang, isang lalaki na nakaputing balabal, may liwanag na bumabalot sa buong katawan nito. Hindi ito basta-bastang liwanag, kundi isang liwanag na hindi nakasisilaw, ngunit may bigat at kapangyarihang hindi kayang ipaliwanag ng salita. Tumindig ang balahibo ni Elias, pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pakiramdam ng paghanga at pagkamangha. Elias, muling tawag ng figura. Ang tinig nito ay kalmado, malalim, at puno ng otoridad, parang tunog ng tubig na umaagos sa ilog ngunit may bigat ng kulog sa malayong dako. Napalunok si Elias. Sino ka? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, lumapit ito ng bahagya, sapat para makita ni Elias ang mukha nito. Isang mukhang hindi niya maipaliwanag, may kakaibang kapayapaan at kagandahan na hindi tulad ng sa tao. Ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng mga bituin, punong-puno ng liwanag at malalim na pangunawa. Isa akong mensahero, sagot nito. At ako ay isinugo upang ihatid sa iyo ang isang mahalagang mensahe. Nanatili siyang tahimik, hinihintay ang kasunod nitong sasabihin. Ang kanyang dibdib ay kumakabog, ngunit hindi sa takot, bagkus, sa isang damdaming hindi niya mawari. Ikaw ay tinatawag, pagpapatuloy ng mensahero. At matagal nang naghihintay ang iyong sagot. Napakunot ang noo ni Elias. Tinatawag? Para saan? Ang mensahero ay hindi kumurap, hindi nagbago ng ekspresyon. Para sa isang misyon na lampas sa iyong naiisip. Isang misyon na magbabago ng iyong buhay at ng mga taong nasa paligid mo. Hindi alam ni Elias kung paano ito tatanggapin. Ako? Bakit ako? Muling umihip ang malamig na hangin sa loob ng kwarto. Dahil ikaw ang pinili. Parang biglang lumalim ang kanyang paghinga. Isang bahaging gusto niyang magtanong pa ng higit, ngunit may ibang bahagi sa kanya na nagsasabing alam na niya ang sagot. Hindi niya maipaliwanag, pero may kung anong bumubulong sa kanyang puso na ito ay hindi isang panaginip. Hindi ito isang ilusyon. Ito ay totoo. Nagpatuloy ang mensahero. Hindi ito ang unang beses na ikaw ay tinawag, Elias. Ngunit ito ang huling pagkakataon na ikaw ay bibigyan ng pagpipilian. Napatingin siya rito, nakaramdam ng malamig na pawis sa kanyang likod. Ano ang ibig mong sabihin? Ang daan na ito ay hindi madali, sagot ng mensahero. Ngunit ito ay ang daang dapat mong tahakin. At sa pagsunod mo rito, matatagpuan mo ang layunin ng iyong buhay. Napayuko si Elias. Mabilis ang pagtakbo ng kanyang isip. Dapat ba siyang maniwala? Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya sa wakas. Nagkaroon ng bahagyang pagliwanag sa mukha ng mensahero, tila nagkaroon ito ng kaunting kasiyahan sa kanyang sagot. Maghanda ka, wika nito. Sapagkat darating ang panahon na masusubok ang iyong pananampalataya. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang iyong puso lamang ang makapagsasabi kung ikaw ay mananatili o lilisan. Sa isang iglap, muling lumakas ang hangin, at ang liwanag sa paligid ng mensahero ay naging mas maliwanag, hanggang sa hindi na ito kayang titigan ni Elias. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang maprotektahan ang sarili mula sa nakakasilaw na liwanag. At nang imulat niya muli ang kanyang mga mata, wala na ito. Tahimik na muli ang silid. Walang anumang bakas ng hangin, walang liwanag, walang kakaibang enerhiya. Ngunit alam ni Elias, hindi ito isang panaginip. Hindi ito imahinasyon lamang. May bumago sa kanya. Tinignan niya ang kanyang sariling mga kamay, hinahabol ang hininga. Hindi na siya katulad ng dati. Dahil ngayong gabi, natiyak niya isang bagay. Tinawag siya ng Diyos. At hindi na niya maaaring baliwalain ito. Pinilit ni Elias na bumalik sa normal na buhay matapos ang hindi maipaliwanag na karanasan noong nakaraang gabi. Sinubukan niyang ituring itong isang panaginip lamang, isang produkto ng kanyang pagod at stress. Ngunit paano niya ipapaliwanag ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya? Paano niya ipapaliwanag ang presensya ng mensaherong iyon na tila nag-iwan ng isang hindi matanggal na marka sa kanyang puso? Lumipas ang araw, ngunit kahit anong gawin niya, hindi mawala sa isipan niya ang boses na tumawag sa kanya.
Hindi lang ito isang ordinaryong panaginip, ramdam niya sa kanyang kalamnan na ang tinig na iyon ay buhay, totoo, at nagmumula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Sa kanyang paglalakad pauwi mula sa trabaho, napansin niyang mas matindi ang bigat ng hangin sa paligid. Parang may bumabalot na hindi maipaliwanag na enerhiya sa kanyang paligid, isang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya. Pagsapit ng gabi, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Nakahiga siya sa kama, nakatitig sa kisam, pilit nilalabanan ang antok. Ngunit tulad ng dati, hindi niya napigilan ang kanyang mga mata na unti-unting pumikit. At doon, muling bumalik ang dilim. Nang magmulat siya sa kanyang panaginip, napagtanto niyang nasa isang lugar siya na hindi niya alam. Isang mahaba, makipot, at madilim na daanan, tila isang lagusan na walang dulo. Walang tunog, walang ihip ng hangin, walang kahit anong ingay, maliban sa isang bagay. Isang mahinang bulong. Hindi niya makita kung saan ito nanggagaling, ngunit ramdam niyang palapit ito ng palapit. Elias in. Napahinto siya. Pareho iyon ang tinig na narinig niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang kakaibang enerhiya, hindi tulad ng presensya ng anghel na nakausap niya. Ang tinig na ito ay mabigat, may panghihikayat, ngunit may bahid ng kung anong hindi niya maintindihan. Lumapit ka, Liv. Napatingin si Elias sa paligid. Walang anino, walang figura. Pero bakit parang may kasama siya sa lugar na ito? Sumunod ka sa akin. Napalunok siya. May isang bahagi ng isip niya ang gustong tumakbo palayo, ngunit may isa pang bahagi na parang hinihila siyang lumapit. Sinubukan niyang ipikit ang mga mata. Ito'y panaginip lang, bulong niya sa sarili. Gising ako. Gusto ko nang gumising. Ngunit hindi siya nagising. Bagkus, lumakas ang mga bulong sa kanyang paligid. Ngayon, hindi na lang isang tinig ang naririnig niya. Marami na sila. Maraming boses, lahat ay tinatawag ang kanyang pangalan. Elias. Elias in. Nagpatuloy siya sa paglalakad, sinusubukang takasan ang mga tinig. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang hakbang, tila mas lalo siyang bumabaon sa lagusan. Mas lalo niyang nararamdaman ang bigat sa kanyang dibdib. At sa isang iglap, napansin niyang may isang figurang nakatayo sa dulo ng lagusan. Isang anino. Hindi niya makita ang mukha nito, pero ramdam niya ang malamig na enerhiya na bumabalot dito. Ikaw ay tinatawag, anang figura. Ang boses nito ay mababa, halos parang lumulutang sa hangin. Ngunit handa ka bang makinig? Napaatras si Elias. Sino ka? Ngunit hindi sumagot ang figura. Sa halip, lumapit ito sa kanya. Muli siyang napaatras, ngunit may isang puwersang pumigil sa kanyang katawan. Hindi siya makagalaw. Piliin mo kung sino ang pakikinggan mo, sabi ng figura. Dahil ang bawat tinig ay may kapangyarihan. May tinig na nagpapalaya, may tinig na nagpapahamak. Napalunok siya. Alam niyang may gustong iparating sa kanya ang figurang ito. Pero paano niya malalaman kung sino ang dapat niyang pakinggan? At noon niya narinig ang isa pang tinig. Hindi ito bulong, hindi rin mabigat. Ito ay matatag, malakas, at puno ng otoridad. Elias, huwag kang matakot. Para siyang nakalaya mula sa isang mahigpit na gapos. Sa isang iglap, nawala ang mga bulong. Ang figura sa harapan niya ay umurong, parang nawawalan ng kapangyarihan. At doon, nagising siya. Hinal na hinal siya, basa ng pawis, at nanginginig ang buong katawan. Nakita niya ang oras sa kanyang cellphone, 3:02 ng madaling araw. Muli. Pinilit niyang bumangon, tinungo ang bintana at huminga ng malalim. Hindi na siya maaaring magbulag-bulagan. Hindi na ito isang serye ng random na panaginip. May laban na nagaganap at siya ang nasa gitna nito. Hindi na alam ni Elias kung alin ang mas nakakagulat, ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik sa kanya o ang katotohanang kahit gising siya, ramdam pa rin niya ang presensya ng mga tinig na narinig niya sa dilim. Hindi na lang ito basta panaginip. May isang bahagi ng realidad na tila nagugulo, tila may manipis na belo sa pagitan ng kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Mula nang magising siya mula sa panaginip na iyon, nagbago ang kanyang pananaw sa mundo. Ang mga dating pangkaraniwang bagay ay tila nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang bawat numero, simbolo, at pagkakataong dumaan sa kanyang harapan ay nag-iwan ng baka sa kanyang isipan. Nagsimula ito noong umagang iyon. Habang nakaupo siya sa hapagkainan, hindi niya napigilang mapatingin sa orasan. Eksaktong 8:08. 8 oras 8 minuto.
Hindi niya maintindihan kung bakit, pero may kung anong bumulong sa kanya na hindi iyon isang simpleng oras lamang. Parang isang palatandaan. Pagsakay niya sa jeep papunta sa trabaho, napansin niyang ang numerong nakapinta sa gilid nito ay 808 rin. Kinilabutan siya. At nang buksan niya ang kanyang cellphone, may isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng mensahe sa kanya, naglalaman lamang ng numerong 8. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang telepono. Hindi ito maaaring isang simpleng pagkakataon lamang. Anong ibig sabihin nito, bulong niya sa sarili. Habang nasa opisina, pilit niyang iniwaksi sa isip ang mga kaganapan, pero sa bawat sulok na lingunin niya, may kung anong paalala ang bumabalik sa kanya. Isang kasamahan niya ang biglang nagsabing, "Grabe, Elias, may narinig akong kwento tungkol sa numerong 8. Alam mo bang sa Biblia, ito ay simbolo ng bagong simula?" Napalingon siya rito, halos mahulog ang hawak niyang papel. "Anong sabi mo?" tanong niya, tila hindi makapaniwala. Ngumiti ang kasamahan niya. Numerong 8, ito raw ay simbolo ng panibagong yugto sa buhay, isang pagbabagong itinakda ng Diyos. Kapag nakita mo ito ng paulit-ulit, ibig sabihin may paparating na pagbabago sa iyo. Halos hindi makapagsalita si Elias. Pag-uwi niya, agad siyang naupo sa kama at sinubukang buuin ang mga piraso ng palaisipan. Kung tama ang kanyang kasamahan, kung tama ang lahat ng palatandaang kanyang nakita, ibig sabihin may isang bagong kabanata sa buhay niya ang magsisimula. Pero anong klaseng pagbabago? Sa isang iglap, naalala niya ang mga tinig sa kanyang panaginip. Ang boses na nagbabala sa kanya. Ang figurang nagtangkang hilahin siya sa dilim. At sa gitna ng kanyang pag-iisip, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang bagong mensahe. Isang numero lang ang nakasulat. 888. Napasinghap siya. Mas lumalim ang kaba sa kanyang dibdib. Hindi na niya kayang ipagwalang bahala ito. Kailangan niyang malaman kung anong ibig sabihin ng mga numerong ito, kung bakit tila sinusundan siya ng isang hindi nakikitang kapangyarihan. At kung ito ay isang babala, handa ba siyang harapin ang paparating? Mula nang lumitaw ang mga kakaibang numero sa kanyang paligid, hindi na mapakali si Elias. Pakiramdam niya ay may hindi nakikitang puwersang gumagalaw, isang kapangyarihang gumagabay sa kanya, o marahil ay sumusubok na ipaalam ang isang mahalagang mensahe. Ngunit sa kabila ng lahat, wala siyang kasagutan. Pagod at puno ng katanungan, nagpa siyang matulog si Elias ng mas maaga kaysa karaniwan. Ngunit sa halip na makapagpahinga, bumalik na naman siya sa mundo ng panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa gitna ng isang malawak na kapatagan. Ang hangin ay malamig at ang langit ay kulay abo, tila may nagbabadya. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. At sa kanya sila nakita. Mula sa malayo, isang malaking itim na lobo ang nakatunghay sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa ilalim ng madilim na ulap. May isang bahagi kay Elias na nagsasabing tumakbo siya, pero ang kanyang katawan ay hindi makagalaw. Bago pa man siya makaisip ng gagawin, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang puting agila, bumaba mula sa ulap at dumapo sa isang malapit na puno. Ang agila at ang lobo ay parehong nakatitig sa kanya, parang hinihintay ang kanyang desisyon. "Elias in." Napalingon siya sa kanyang paligid, pero wala siyang makitang nagsalita. Ngunit ang boses ay malinaw at malalim, punong-puno ng kahulugan. "Alin ang iyong pipiliin?" Hindi siya makasagot. Hindi niya maintindihan ang kahulugan ng panaginip na ito. Biglang lumapit ang lobo. Ang hakbang nito ay mabagal, pero ramdam ni Elias ang bigat ng presensya nito. Hindi ito basta-bastang hayop, may kung anong kapangyarihang bumabalot dito. Kasabay nito, ang agila ay lumipad pababa, lumapag malapit sa kanya. Kumumpas ang mga pakpak nito, at isang kakaibang liwanag ang bumalot sa paligid. Pakiramdam ni Elias ay nasa pagitan siya ng dalawang puwersa, isang madilim, isang maliwanag. At doon niya naintindihan. Ang panaginip na ito ay hindi basta simbolismo lamang. Ito ay isang babala. Ang lobo, isang sagisag ng tukso, panganib, o isang bagay na sinusubukang iligaw siya. Ang agila, isang gabay, isang tagapagtanggol, isang tanda ng pananampalataya. Napatingin si Elias sa kanilang dalawa. Alam niyang kailangan niyang pumili. Ngunit bago pa siya makapagdesisyon, isang malakas na sigaw ang pumunit sa hangin. "Elias! Gumising ka!" Napadilat siya ng biglaan, hingal na hingal at pinagpapawisan. Madilim pa rin ang kwarto niya. Wala ng lobo. Wala ng agila.
Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay hindi nagsisinungaling. Ang panaginip ay hindi isang kathang-isip lamang. May babala. May dapat siyang malaman. At hindi niya maaaring ipagwalang bahala ito. Ang orasan ay muling tumunog 3:00 ng madaling araw. Pawisan at habol ang hininga, bumangon si Elias mula sa kama, pilit inaalala ang bawat detalye ng kanyang panaginip. Ang lobo at ang agila, dalawang hayop na tila nagbigay sa kanya ng pagpipilian. Ngunit alin ang tama? Ano ang ibig sabihin nito? Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, tahimik ang kalye, walang ibang tunog kundi ang banayad na ihip ng hangin. Ngunit sa loob ng kanyang isipan, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Ano ang sinusubukang ituro sa akin ng lahat ng ito? Huminga siya ng malalim at bumalik sa kama. Pilit niyang isinara ang kanyang mga mata, sinusubukang pigilan ang pag-agos ng mga katanungan sa kanyang isipan. At sa kanyang paghiga, naramdaman niyang unti-unting bumibigat ang kanyang mga talukap. Muli siyang dinala sa isang panaginip. Sa panaginip, natagpuan ni Elias ang kanyang sarili sa gitna ng isang napakalawak na bulwagan. Hindi ito ordinaryong lugar, ang sahig ay makinis na marmol na may nakaukit na mga simbolo, at ang kisam ay puno ng kumikislap na liwanag, parang mga bituin na bumaba sa loob ng isang templo. Sa gitna ng bulwagan, may isang anino, hindi isang madilim na figura, kundi isang taong hindi niya makita ng malinaw. Ito ay nakatayo ng matuwid, ngunit tila natatakpan ng isang manipis na belo ng liwanag, kaya't hindi niya maaninag ang mukha nito. Elias, wika ng anino, ang tinig nito ay kalmado, puno ng otoridad, pero mailambing na hindi niya maipaliwanag. Matagal na kitang hinihintay. Nagkibit balikat si Elias, hindi alam kung ano ang isasagot. Sino ka? Isa akong gabay, sagot ng figura. At ikaw ay nandito upang matuto. Napaatras siya ng bahagya. Matuto? Matuto ng ano? Tahimik ang figura sa loob ng ilang sandali, bago dahan-dahang lumapit sa kanya. Kahit wala itong malinaw na anyo, pakiramdam ni Elias ay nakatitig ito diretsyo sa kanyang kaluluwa. Ikaw ay tinawag, ngunit hindi ka pa handa. Napakunot ang noo niya. Hindi pa handa sa ano? Bago mo maunawaan ang iyong misyon, kailangan mong maunawaan muna ang sarili mo, wika ng figura. At upang gawin yon, dapat kang matuto mula sa mga tinig ng nakaraan. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. Biglang naglaho ang bulwagan at napalitan ito ng isang gubat. Naririnig niya ang ihip ng hangin sa mga dahon, ang tunog ng dumadaloy na tubig sa isang malapit na batis. Ngunit ang pinakakakaiba sa lahat, naririnig niya ang mga bulong, maraming tinig, nag-uusap, nagsasalita sa iba't ibang tono. Matuto kang makinig, sabi ng figura na ngayon ay nakatayo sa kanyang tabi. Dahil ang sagot ay hindi laging ibinibigay sa pamamagitan ng malalakas na tinig. Minsan, ito ay nasa bulong lamang. Napatingin si Elias sa paligid. At sa kanya narinig ito. Isang boses, mahina, ngunit malinaw. Elias in. Pumikit siya, pilit iniintindi ang mensahe sa likod ng tinig. Hindi ito isang babala, hindi rin ito isang utos, ito ay isang paanyaya. Tumingin ka sa loob ng iyong sarili, muling wika ng figura. Ano ang hinahanap mo? Napabuntong hininga siya. Katotohanan, sagot niya. Isang sandali ng katahimikan. At saka lumapit ang figura, inilagay ang kamay nito sa kanyang noo. Kung gayon, buksan mo ang iyong puso. Biglang nagising si Elias, hingal na hingal, at may kakaibang init sa kanyang dibdib. Parang may isang bagay na gumising sa loob niya. Napansin niyang may hawak siyang isang lumang kwaderno sa kanyang kama, isang bagay na sigurado siyang wala roon bago siya natulog. Dahan-dahan niyang binuksan ito. At sa unang pahina, may isang nakasulat. Ang susi ay nasa loob mo. Muli siyang napatingin sa labas. Ang langit ay nagsisimula ng mamutla habang papalapit ang bukang liwayway. Hindi na siya pareho. Ngayon, mas naintindihan na niya. Hindi lang siya basta tinatawag. Sinusubok siya. At ang tunay niyang pagsubok ay magsisimula pa lamang. Mula nang magising si Elias, hindi niya magawang ibaling ang kanyang isip sa ibang bagay. Ang mga panaginip, ang mga tinig, ang figurang nagpakita sa kanya, lahat ng ito ay tila bumubuo ng isang palaisipan na siya lang ang makakasagot. Ngunit paano? Muli niyang binasa ang nakasulat sa lumang kwaderno na natagpuan niya sa kanyang kama. Ang susi ay nasa loob mo. Ano ang ibig sabihin nito?
Pilit niyang inalala ang bawat detalye ng kanyang panaginip. Ang hindi nakikitang guro, ang tinig ng mga bulong sa kagubatan, at ang pakiramdam na para bang may malalim na bagay siyang dapat matutunan. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. At doon, sa katahimikan ng umaga, naramdaman niyang muli ang isang presensya. Hindi ito nakakatakot. Hindi ito mabigat. Ito ay payapa, mahina ngunit matibay, parang isang malamig na hangin na dahan-dahang yumakap sa kanya. At sa gitna ng katahimikan, isang tinig ang nagsalita sa kanyang puso. Manalangin ka. Parang isang utos na hindi niya maaaring tanggihan. Muli niyang ininulat ang kanyang mga mata, bumangon mula sa kama, at lumuhod sa harap ng kanyang maliit na lamesa. Hindi siya sigurado kung paano magsisimula. Matagal na siyang hindi tunay na nanalangin. Pero ngayon, sa dami ng kanyang nararamdaman, hindi na niya napigilan. Panginoon, mahina niyang sambit. Ano po ba ang nais ninyong ipagawa sa akin? Tila isang alon ng init ang bumalot sa kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan, pero alam niyang may nangyayari sa loob niya. At habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, isang panibagong pangitain ang dumating. Sa kanyang paningin, nakita niya ang isang malaking pinto, napakalaki, gawa sa matibay na kahoy at may mga ukit ng sinaunang simbolo. Dahan-dahan itong bumukas, at isang malawak na hardin ang bumungad sa kanya. Ngunit hindi ito isang ordinaryong hardin. Sa gitna nito, may isang taong nakaluhod, isang babae, umiiyak, ang mukha ay nakayuko habang mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay sa dibdib. Napalapit si Elias, at habang ginagawa niya ito, unti-unting narinig niya ang tinig ng babae. Panginoon, tulungan mo ako Isang mabigat na sakit ang bumalot sa puso niya. Hindi niya alam kung sino ang babaeng ito, pero ramdam niyang kailangan nitong tulong. At noon niya naintindihan. Ang pangitain ay hindi tungkol sa kanya. Ito ay isang paanyaya, isang tawag upang ipanalangin ang iba. Nais ng Diyos na hindi lang niya hanapin ang sagot para sa sarili, kundi maging kasangkapan ng panalangin para sa iba. Biglang nagbalik ang kanyang diwa sa realidad. Nasa kanyang kwarto siya, ngunit ang bigat ng pangitain ay nanatili sa kanyang puso. Hindi siya nagdalawang isip. Muling lumuhod si Elias at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtanong para sa kanyang sarili. Panginoon, sambit niya, hindi ko po alam kung sino siya, pero inilalapit ko po sa inyo ang babaeng iyon. Naway tulungan niyo siya, pagalingin ang kanyang sugat, at ipadama ang inyong pag-ibig. Habang sinasabi niya ito, isang hindi maipaliwanag na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Parang isang ilaw ang bumuka sa kanyang kalooban. Ngayon, alam na niya ang sagot sa kanyang matagal ng tanong. Ang kanyang misyon ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng sagot para sa kanyang sarili. Siya ay tinawag upang manalangin para sa iba, upang maging kasangkapan ng Diyos sa mundo. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya kailanman magiging katulad ng dati. Mula sa araw na nagsimula siyang magkaroon ng mga kakaibang panaginip, hindi na naging pareho ang buhay ni Elias. Ang mundo na dating puno ng kahulugan na siya lang ang bumubuo ay biglang lumawak, tila may mga sagot na hindi niya kailanman hinanap pero ngayon ay bigla ang dumarating sa kanya. Pero sa kabila ng lahat ng mga natuklasan niya, ang mga tinig, ang mga mensahe, ang mga babala, isa pa rin ang hindi niya matatakasan. Ang pagpili. Ano nga ba ang dapat niyang gawin? Sa loob ng kanyang isipan, bumalik sa kanya ang imahe ng lahat ng kanyang nakita. Ang figura sa panaginip, ang lobo at ang agila, ang pinto sa hardin, at ang babae na umiiyak habang nananalangin. Lahat ng iyon ay tila bahagi ng isang mas malaking larawan, isang plano na hindi niya lubos maunawaan, ngunit alam niyang may kinalaman siya rito. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama, muling bumalik ang isang tanong na ilang beses nang bumabagabag sa kanya. Ano ang susunod na hakbang? Huminga siya ng malalim at tumingin sa kanyang paligid. Ang kanyang kwarto ay pareho pa rin, walang pagbabago. Wala nang kakaibang liwanag, wala nang malalakas na tinig. Tahimik. Ngunit sa kaloob-looban niya, may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Parang isang enerhiya na naghihintay lamang na kanyang sundin. Bumangon siya, lumapit sa kanyang lamesa, at binuksan ang lumang kwaderno na naglalaman ng mensaheng. Ang susi ay nasa loob mo. Bago pa niya maisara ang kwaderno, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Napatingin siya sa screen, isang hindi kilalang numero. Sa pag-aalangan, sinagot niya ito. Hello? Elias, sagot ng isang pamilyar na boses. Isang tinig na matagal na niyang naririnig sa kanyang panaginip.
Nanigas ang kanyang katawan. Sino ito? Tanggapin mo ang tawag, sagot ng tinig. Ikaw lang ang makakapili. Napalunok siya. Anong ibig mong sabihin? Ang paniniwala ay hindi lamang sa pagdinig, sagot nito. Ito ay nasa paggawa. Napatingin si Elias sa kanyang palad. Dahan-dahan, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang ito na ang sandali ng kanyang pinal na desisyon. Maaari siyang mamuhay na parang wala siyang naranasan. Maaari niyang ituring na isang panaginip lamang ang lahat. O maaari siyang manindigan at sundin ang kanyang tunay na tawag. Ang tanong ay, handa ba siyang lumakad sa hindi tiyak na landas? Napalunok siya, at sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, ipinikit niya ang kanyang mga mata at tunay na nanalangin. Panginoon, mahina niyang wika, hindi ko alam kung paano, pero tinatanggap ko ang tawag ninyo. Gamitin niyo ako sa anumang paraan na nais niyo. Sa isang iglap, isang matinding liwanag ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi ito nakikita ng mata, ngunit ramdam niya ito sa kanyang buong pagkatao. Parang isang apoy na bumaba sa kanya, hindi upang sunugin, kundi upang palakasin siya. Sa sandaling iyon, alam niya hindi na siya katulad ng dati. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya natatakot sa hinaharap. Dahil alam niyang hindi siya nag-iisa. Kung nandito ka pa, ay type ang tinawag sa komento para malaman kung natapos mo ang video.